Sumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Nasapit naming muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Napakahalaga sa buhay namin. Lalo na po sa aming kasalukuyang sitwasyon. Hinahanap ito ng iyong mga anak. Dahil sa pagsamba, nasusumpungan ka namin. Katulad po ngayon sa aming mga pag-aawit. Muli mong ipinadarama ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, ang banal mong espiritu na umaaliw sa amin, nagbibigay ng inspirasyon. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin araw-araw. Laganap, kapahamakan, kaguluhan, digmaan, malalakas na kalamidad, iba't ibang karamdaman at salot. Ngunit kami, Ama, araw-araw, nadarama namin ang pag-iingat at pagliligtas mo. Nabubuhay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga at pagkukup. Patuloy mong ipinagkakaloob ang iyong mga biyaya. Sa kabila po ng aming abang kalagayan na nakikipagbaka sa pag-uusig at iba't ibang pagsubok ng buhay. Nananatili kaming matatag sa pananampalataya. Nagsisikap na magpatuloy sa aming mga paglilingkod sa iyo. Lalo na sa ganitong mga pagsamba. O Diyos, lahat ng ito, awa at pag-ibig mo sa amin, kinikilala po namin gawa ng iyong mapagpalang kamay, katuparan ng iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Maawa ka, Ama. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. Patawarin mo na po kami sa aming mga sala. Linisin mong ganap ang puso't kaluluwa ng iyong mga anak. Ang aming pagsambay magdulot po sa iyo ng kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-alalay mo sa amin at pagpapalakas. Salamat sa gabay at pagpatnubay mo. Nananatili kami sa iyong iglesia na lubos na sumasampalataya. Patuloy po na ikaw ang aming kasama
sa aming buhay. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon, sa pagsambang ito. Basbasan mo po kaming lahat. Saan man dako kami ng mundo naroroon, dalawin mo kami, Panginoon, at muli mong ipagkaloob ang biyayang espiritual, ang kapanatagan ng puso sa paglilingkod sa iyo. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa liwat layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Mga aral na kanilang itinuro sa amin at ng kapatid na Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa. Muli namin sasariwain para patuloy na magsilbing gabay namin, tanglaw sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami. Tubos namin sampalatayanan at pakinabangan ang iyong mga katotohanan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang mga tao pong naniniwala na si Kristo ay Diyos ay sumasampalataya din na siya ay tao. Para po sa kanila, si Kristo ay mayroong dalawang kalikasan. Parehong Diyos at tao. Kaya itinuturo po nila na si Kristo daw ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Hindi po natin ito kailanman matatanggap. Sapagkat hindi lamang wala itong batayan sa Biblia, kundi salungat pa sa itinuturo ng Diyos. Bakit salungat sa itinuturo ng Biblia na si Kristo ay mayroong dalawang kalikasan? Diyos at tao pa. Sa Osias 11:9, ang sabi mismo ng Diyos, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano pong mahalagang dapat makatawag pansin? Sa pahayag ng Diyos, hindi siya pumapayag na siya, na Diyos, ay maging tao. Ay baka naman pumapayag ng Diyos na ang tao ay maging Diyos. Umaliktaran. Ang Diyos, hindi siya papayag na siya, na Diyos, maging tao. Pero baka naman pumapayag ang Diyos na ang tao ay maging Diyos. Maging tulad niya na Diyos. Mataas na ipinalagay ang sarili na Diyos. Sabi ng Propeta Ezekiel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos. Ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sa makatuwid, hindi po pumapayag ang Diyos na siya, na Diyos ay maging tao. Gayon din, hindi rin pumapayag ang Diyos na ang tao ay maging Diyos. Ang Diyos ay Diyos at hindi tao. Ang tao ay tao at hindi Diyos. Kaya salungat sa pagtuturo ng Biblia na si Kristo ay mayroong dalawang kalikasan. Dual nature. Na siya daw ay Diyos na at na Diyos na totoo at tao pang totoo. Wala pong ganitong mababasa sa Biblia. Ano po ang maliwanag na turo ng Diyos? Ang Diyos ay Diyos at hindi tao. Ang tao ay tao at hindi Diyos. Paano naman si Kristo? Sang-ayon po ba siya na siya ay tao at Diyos pa? Hindi. Ano katibayan?
Itinuwid niya ang maling akala ng mga alagad niya. Ano ba ang maling akala ng mga alagad ni Kristo na kanyang itinuwid? Lucas 24:37 hanggang 39. Ang sabi ng Biblia, datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Ito yung tagpo kasi, mga kapatid, na si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Namatay ang Panginoong Jesucristo, di ba? Pagkalipas ng 3 araw, nabuhay na mag-uli. Napakita siya sa kanyang mga alagad, sa mga apostol. Nung makita siya ng mga alagad niya, ang sabi ng Biblia, datapwat sila'y kinilabutan. Di ba yung kinilabutan, yun ang nagiging reaksyon ng taong para bang nakakita ng multo. Kasi alam niya, patay na eh. Tapos ito ngayon, kaharap niya, buhay. Datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan, natakot. At inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Nung makita nila si Kristo, akala nila naging espiritu. Sino bang espiritu na inaakala ng mga alagad na nakita nila kay Kristo? Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu. Siya mga kapatid, inakala ng mga alagad ni Kristo na siya'y naging Diyos. Paano itinuwid ni Kristo ang maling akala ng mga alagad niya? Na nang siya'y mabuhay na maguli, ay naging Diyos na siya. Ang sabi ng Panginoon si Kristo, tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya nagbago. Kung ano siya noon, bago namatay, ganun pa rin siya. Nung siya'y nabuhay na maguli at napakita sa kanila, ang sabi ni Kristo, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sapagkat ang tunay na Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Kaya si Kristo ay hindi Diyos, sapagkat mayroon siyang laman at mga buto. Si Kristo mismo nagsabi, ang isang espiritu'y walang laman at mga buto. Yun ang Diyos. Na gaya ng inyong nakikita na nasa akin, mayroon siyang laman at buto. Hindi siya espiritu. Hindi siya Diyos. Ano ba ang tao, mga kapatid? Genesis, sa stress, ang sabi ng Diyos, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman. Sapagkat siya'y may laman. Si Kristo po ay may laman. Gaya ng inyong nakikita na nasa akin, may laman at mga buto. Kaya siya'y tao. Hindi Diyos. Kaya titiyak natin 100% na ang pagtuturo na si Kristo ay may dalawang kalikasan. Salungat yan at labag sa doktrina ng Biblia. 100% salungat at labag sa doktrina ng Biblia. Paano ginagamit ng mga tumutulig sa atin ng Biblia upang patunayan ang kanilang akala na si Kristo ay Diyos? Sinasabi nila na maliwanag daw ang pahayag sa Deuteronomio 10:17 na ang Diyos ay Panginoon ng mga Panginoon. Si Kristo daw ay tinawag din na Panginoon ng mga Panginoon. Ano ang katunayang si Kristo daw ay tinawag na Panginoon ng mga Panginoon? Sa Apokalipsis 17:14, sinasabi nilang si Kristo ang kordero na tinawag na Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ano ang kanilang naging konklusyon? Si Kristo daw ay Diyos. Ito ang ating tinututulan, na si Kristo daw ay Diyos. Kasi konklusyon lang nila yun. Nasa isip lang nila yun. Pero hindi yun ang nakasulat. Hindi yun ang mababasa sa Biblia. Ano nakasulat? Si Kristo'y Panginoon ng mga Panginoon. Ay kaya lang naging konklusyon nila na Diyos si Kristo, sapagkat ang Diyos daw ay Panginoon din ng mga Panginoon. Ay ngayon,
Bakit maling isipin na si Kristo ay Diyos? Sapagkat tinawag siyang Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat magkaiba ang pagkapanginoon ng Diyos at ni Kristo. Ano pagkakaiba? Ang pagkapanginoon ng Diyos ay katutubong sa Kanya. Walang gumawa nun sa Diyos. Katutubo sa Diyos yun sa sarili niya. Kanya yun. Sa kabilang dako, ano pagkapanginoon ni Kristo? Gawa 2:36, sabi ng Biblia, ginawa ng Panginoon, ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Sa makatwid ang pagkapanginoon ni Kristo ginawa at bigay lamang ng Diyos sa Kanya. Kaya hindi ito magagamit kailanman para ituro na si Kristo ay Diyos. Labag po ito sa aral ng Biblia. Ayon po sa kanila, ano pa di umano ang katibayan na si Kristo daw ay Diyos. Ang sabi nila sa Juan 20:28 ay maliwanag daw na tinawag ni Tomas si Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. Kung mali daw si Tomas, dapat ay itinuwid daw siya ni Kristo. Sa halip daw na ituwid, ay umayon pa daw si Kristo sa sinabi ni Tomas. Ano daw ang katunayan na sumang-ayon si Kristo nang tawagin siya ni Tomas na Diyos? Sa kasunod daw na talatang 29, ay sumagot si Kristo kay Tomas na, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. O di daw ba maliwanag na sinang-ayunan ni Kristo ang pahayag ni Tomas na siya ay Diyos? Aba, teka muna. Hindi naman sinabi ni Kristo na tama ka, Tomas. Ako'y nakita mo at sumampalataya ka na ako nga ay Diyos. Hindi. Ang sabi ni Tomas, ang sabi ni Kristo kay Tomas, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad niya ang hindi nakakakita at gayon may nagsisampalataya. Yun ang nakasulat. Hindi ang sinabi ni Kristo, tama ka, Tomas. Walang ganon. Ako'y nakita mo at ay sumampalataya ka na ako nga ay Diyos. Hindi, walang ganon. Kasi hindi naman ang kalikasan ni Kristo ang paksa ng kanilang pag-uusap na ito sa tagpong ito. Ang paksa ng kanilang pag-uusap ay hindi naman ang kalikasan ni Kristo na siya ba'y Diyos o tao? Hindi. Ano ba paksa ng pag-uusap ni Kristo at Tomas sa tagpong ito? Para malaman natin ang nakasulat sa Juan 20:24, itataas lang natin. Kasi kanina, Juan 20:28. Tapos, ibinaba sa 29. Para maintindihan natin, itaas natin doon sa 24, sa unahan. Hanggang 25. Ano paksa ng kanilang pag-uusap? Makikita natin na ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo ang pinag-uusapan ng mga alagad. Hindi ang pagka-Diyos ni Kristo. Ano dapat mapansin? Noong si Kristo ay napakita sa kanyang mga alagad, pagkatapos na siya ay mabuhay na mag-uli, ay wala si Tomas, yung unang pagpapakita. Absent si Tomas. Sabi nga sa talata, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Ano ang kanyang naging reaksyon? Noong ibinalita sa kanya ng mga kasama niya, ng mga apostol, kapwa niya apostol, na muling nabuhay si Kristo. At kanilang nakita. Absent kasi si Tomas. Nung ibinalita nila kay Tomas, ano sabi ni Tomas? Malibang aking makita sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Kita nyo? Ngayon, 8 araw pagkatapos ng unang pagpapakita ni Kristo, muling napakita si Kristo sa mga alagad. Nung muli siyang napakita sa kanyang mga alagad, naroon na si Tomas. Present na si Tomas.
Ano kanyang sinabi kay Tomas? Ano sinabi ni Kristo kay Tomas? Tuloy natin sa 26 hanggang 28. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, sinabi ni Kristo kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Napansin ba niyo mga kapatid? Sinagot mismo ni Kristo ang kondisyong hinahanap ni Tomas para maniwala siyang totoong muling nabuhay si Kristo. Yun kasi ang sabi ng mga alagad kay Tomas yung ibang mga apostol. Sa unang pagpapakita ni Kristo, absent si Tomas, ibinalita nila kay Tomas, nabuhay si Kristo. Pero ayaw niyang maniwala. Ang sabi kanina ni Tomas, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Sagot naman ni Kristo, nang magkagayo sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. May butas yung tagiliran. Di ba? Kasi sinibat yun eh. Ano sabi ni Kristo? At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sa mga katwid, ang paksa na pinag-uusapan ng mga alagad ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi ang kanyang pagka-Diyos. Kaya ang sinabi ni Tomas, na Panginoon ko at Diyos ko, yun ay bunga lamang ng kanyang pagkabigla at pagkalito. Yun ay reaksyon lang niya, pero maling reaksyon. Ang totoo, hindi lang naman si Tomas ang nagkaroon ng maling akala nung napakita si Kristo pagkatapos na mabuhay na maguli, kundi pati ang iba pang mga alagad. Ano kanilang naging reaksyon? Noong makita nila si Kristo mula sa pagkabuhay na maguli, lahat ng mga alagad, mga apostol, Lucas 24:33 hanggang 39. Ang sabi sa Biblia, datapwat sila'y kinilabutan at nangaitakutan at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. Lahat sila karoon ng maling akala. Natakot sila at nakala nila naging espiritu o naging Diyos si Kristo. Sinang-ayunan ba ni Kristo ang maling akala ng kanyang mga alagad na siya ay naging Diyos? Hindi. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, bakit kayo nangagugulumihanan? Ano yung nangagugulumihanan? Bakit naguguluhan? Bakit nag-aalinlangan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Naroon ang alinlangan eh. Ano sabi ni Kristo? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na sa akin. Hindi lamang pinatunayan ni Kristo na siya ay hindi Diyos, kundi ipinakita pa niya ang pagkakaiba niya sa Diyos. Siya ay tao, may laman at mga buto. Ang tunay na Diyos ay espiritu, walang laman at mga buto. Kaya ang sinasabi nilang, basihan nila sa Biblia, na si Kristo ay Diyos, ay bunga lamang ng kanilang maling pagkaunawa o interpretasyon. Bakit po natin natitiyak na si Kristo ay ganap na naiiba sa tunay na Diyos? Sapagkat si Kristo po ay may kinikilalang Diyos na kanyang Ama, na siya ring ating Diyos at Ama. Ano katunayan? Juan 20:16 hanggang 17. Ang sabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Itinuro ba ng mga apostol na si Kristo ay may Diyos at Ama? Si Kristo kasi nagsabi, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Natutunan ba ito ng mga apostol?
Anong itinuro ng mga apostol? Sa Efeso 1:3, maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. O di tama. Yun ang ipinangaral ng mga apostol sapagkat sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo na siya may Ama, ang Diyos. Kaya itong itinuro ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Kung ang kumikilala at dumudiyos sa Diyos ay Diyos din, kung magkagayon, magiging dalawa ang Diyos. Labang ito sa turo ng Biblia. Ayon mismo kay Kristo. Ilan at sino lamang ba ang tunay na Diyos? Juan 17:1-3. Ang sabi ng Panginoon Kristo, nung siya'y nananalangin sa tunay na Diyos, Ama, dumating na ang oras na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Gaano po kahalaga ang pananampalatayang iisa lamang ang tunay na Diyos? Walang iba kundi ang Ama. Ang sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Na isang Diyos na tunay. Sa mga magulang, muli naming ipinagugunita, mga kapatid, huwag nating bibitiwan ang pananalig na ito. Ay malalaki na. Sama-sama tayong matatag na manindigan sa katotohanan ito hanggang wakas upang sama-sama din tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Dumating man ang mga suliranin, mabibigat pang mga pagsubok sa atin. Opo, hindi natin makakaya sa ating mga sarili. Pero ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ating sinasamba't pinaglilingkuran, walang imposible sa Kanya. Lahat ay magagawa niya. Kayang-kaya niya tayong tulungan. Manalangin tayong lagi. Lagi nating idulog sa Ama ang ating abang kalagayan. Patuloy niya tayong basbasan at pagpalain. Tayo at ang ating sambahayan, makapamalaging payapang namumuhay araw-araw na patuloy na itinataguyod ang paglilingkod sa Kanya. Tingit sa lahat makarating tayo sa Kanyang kaharian. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y aawit at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po Ama. Muling sinariwa mo sa amin ang dakilang katotohanan. Ikaw lamang ang aming iisang Diyos na tunay. Ang aming Panginoong Jesus. Ang iyong bugtong na anak na iyong pinuspos ng maraming katangian. Lahat na ito'y aming kinikilala at sinasampalataya. Salamat po ng marami sa pag-unawa mo sa amin, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Kahabagan mo pong pagtiyagaan ang iyong mga anak. Tulungan mo po kami na laging manaliwa sa puso namin ang dakilang katotohanan, ang kaalaman tungkol sa iyo at sa iyong bugtong na anak, sapagkat mayroong malaking kinalaman ito sa aming kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ano man ang maranasan namin sa buhay na ito, huwag naming tatalikuran ng katotohanan ito. Lagi naming sariwain ito sa aming mga anak. Ituro at isalin sa maliliit na mga kabataan, sa mga apo, upang sila man ay lumaking ikaw ang nakikilala, Ama, na iisang tunay na Diyos, na kanilang paglilikuran habang nabubuhay. Ngayon, paspasan mo kaming magkakapatid. Muli mo kaming pagpalain, Ama,
Alam mong aming kalalagayan sa buhay na ito. Ang binagabakan namin ay ang matinding pag-uusig, iba't ibang pagsubok ng buhay. Ikaw lamang po ang aming pag-asa. Sa iyo lang kami lagi tumatakbo. Ikaw lang ang aming muog at kanlungan. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Lagi mo kaming palakasin. Lagi mong tanglawan ang aming mga puso. Pangunahan mo kaming lagi sa paglalakbay. Walang mahiwalay at walang madadaya ng maling pananampalataya. Hindi lahat kami makapamalaging matatag sa tunay na paglilingkod sa iyo at sa dakilang pag-asa sa kaligtasan. Panginoong Isus, pumagitan mo po kami sa Ama. Pagalingin mo po ang mga may sakit, ang mga lingkod mong nalulungkot. Dalawin mo sa kanilang mga tahanan. Aliwin mo po sila. Bigyan mo ng pag-asa. Pagliwanagin mo sa puso nila ang iyong mga pangako para patuloy na magsilbing inspirasyon sa kanila at magpanibagong sila magpatuloy sa paglilingkod at sa pag-asa sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amang banal, huwag mong pababayaan ang mga kapatid naming patuloy na binabaka ang pag-uusig at pangigipit. Ang mga nagtatago, ang mga nasa bilangguan, lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Lagi mo silang alalayan. Yan lagi ng pag-asa. Pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Palayain mo na po ang mga nasa bilangguan. Ang kapatid na Tenny pagalingin sa kanyang karamdaman. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Buong tiyaga naming hihintayin ang araw na iyong ipinangako na itutuwid mo po ang lahat ng bagay sa iglesia. Nananalig kaming lubos, Ama. Darating ang araw na yaon. Higit sa lahat, ang dakilang araw ng aming kaligtasan. Buong giting namin, hihintayin. Sasalubungin namin ang iyong bugtong na anak para kaming lahat ay sama-samang manahan sa iyong kaharian. Pagalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.